أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat, at sa araw pong ito, ang pag-aaralan po natin ay patungkol po sa mga katangian ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pinamagatan natin na ang katangian ng huling propeta o yung huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ang unang pag-aaral natin sa mga katangian ng huling propeta na ito si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil naisip po natin na isa po sa mga bagay na dapat nating gawin upang maging tama ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ang isagawa natin ito ng naaayon sa sunna ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat nating malaman kung ano ang mga bagay na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagsamba, sa kanyang pakikitungo sa kanyang mga asawa, sa kanyang tinatawag na mga anak. Ganun din ang pang-araw-araw na pamumuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito po yung pag-aaralan natin sa tinawag natin na huling propeta na ito si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi po ng Allah sa banal na Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na ginawa namin sa inyo na inyong modelo, inyong halimbawa, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kabutihan. So ang halimbawa po natin at modelo natin sa ating pang-araw-araw ay si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya narapat po na malaman natin kung ano ang mga gawain at katangian ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po tatanggapin ang pagsamba o anumang ibada, anumang gawain natin na pagsamba maliban lamang sa dalawa. Una, ito ay ikhlas na para kay Allah. At pangalawa ay narapat na ito ay naaayon sa hadith ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay narapat lamang na gawin natin ang ating pagsamba na ito ay naaayon sa ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi po ng Allah sa banal na Quran na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Surah Ali Imran. Sinabi ng Allah na sabihin mo o Muhammad, kul in kuntum tuhibbuna Allah, na kung mahal niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ay sundin ninyo ang mga utos sa inyo ni propeta sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, mamahalin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum dhunubakum, at kayo ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga kasalanan. Kaya narapat na malaman natin kung ano ang mga katangian ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pang-araw-araw, sa kanyang pakikitungo, sa kanyang pagtitiis at iba pang mga bagay patungkol sa pamumuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito po insyaallah, sana po ay igawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at gabayan tayo at matapos natin itong insyaallah gagawin nating series patungkol sa huling propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayong araw po, ang ating paksa patungkol sa huling propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pamamaraan ng kanyang pagsamba. Ang pamamaraan ng kanyang pagsamba. At ang pinakauna rito ay si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na siya ay nagpaparami ng kanyang pagsamba. Nagpaparami ng kanyang sala, nagpaparami ng kanyang pag-ayuno, nagpaparami ng kanyang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din yung kanyang paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sa hadith na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong siya ay nagsagawa ng qiyamul layl, siya ay nagsala sa gabi, at siya ay nagsala ng mahabang sala, at nakita siya ni Aisha radhiyallahu anha na napagod na ang kanyang paa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tinanong siya ni Aisha radhiyallahu anha na ang kanyang asawa na si Aisha, na o propeta ng Allah, bakit
nagpapatuloy ka pa rin sa pagpaparami ng pagsamba, na kahit naman ikaw ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatawad na ang mga kasalanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Sa ibang riwaya, "Afala akuna 'abdan syakura." So dito po makikita natin na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ako magiging mapagpasalamatin kay Allah subhanahu wa ta'ala? Makikita natin kung gaano binibigyang halaga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang napakaraming biyaya na binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat lamang na ito ay sa buhay din natin, na tayo ay maging mapasalamatin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung titingnan natin ay napakaraming biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit tayo ba ay nagpapasalamat sa Kanya sa pamagitan ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Walang dahilan ng pagkalika ko sa mga jin at mga tao maliban sa sila ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng bagay na tinatamasa natin sa araw natin ngayon, sa pang-araw-araw natin, yung paningin natin, yung pandinig natin, yung pang-amoy natin, ang pamumuhay natin na meron tayo ngayon, ito ay biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Kanya sa pamagitan ng pagsunod at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung titingnan natin, ay itong mga ginagawa nating pagsamba ay para sa ating sarili. Dahil ito ay pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay kaligtasan natin. At ito ang dahilan upang tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, kahit siya ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang sinabi na hindi ba ako ay magiging dapat na mapagpasalamatin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat na isabuhay natin ang bagay na ito, na maging mapasalamatin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paramihin natin ang pagsamba kay Propeta Muhammad pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sa pamagitan ng pagsunod sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay gumagawa ng pagsamba, ito ay sinasagawa niya sa pinakamainam. At ganun din na ito ay pinapangalagaan niya. Kaya nga sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayutqinahu." Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ikinalulugod niya at minamahal niya ang isa sa inyo kapag siya ay gumawa ng gawain at ito ay ginawa niya sa pinakamainam na pamamaraan. At makikita natin na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagkulang sa atin. Kaya nga nung dumating ang isang tao na siya ay nagdasal, mabilis ang kanyang pagdasal, isang sahaba sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi na, "Salli fa innaka lam tusalli." Ikaw ay magsala dahil hindi ka nakapagsagawa ng sala. Dahil sobrang nagmamadali yung pagsasala ng sahaba na yon. Kaya tinuruan siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano ang tamang pamamaraan ng pagdarasal. Kaya sa ating pamumuhay, kapag tayo ay gagawa ng anumang pagsamba, ay narapat na ito ay gawin natin sa tamang pamamaraan. Marami sa atin na nagdarasal, hindi alam ang tamang pagdarasal. Maraming nagdarasal na pati ang suratul Fatiha na haligi ng sala ay hindi niya ito mabigkas ng maayos. Tamang pagbigkas. Kaya narapat na isabuhay natin na ang pagsamba sa tamang pamamaraan niya. Kapag tayo ay gagawa ng pagsamba, kung tayo halimbawa, tayo ay halimbawa pumasa tayo sa nursing o sa education o sa criminology. Kapag tayo ay mag-i-exam, yung tinatawag na mga bar exam o mga exam na papasukan natin, kukuha tayo ng tinatawag na review. Siguro aabot ito minsan ng 2 months, 3 months na magfo-focus tayo doon sa pag-review natin sa ating exam. Dahil para tayo ay makapasa. Pero sa ating pagsamba na gagawin natin, kapag tayo ay nagdarasal, kapag tayo ay nag-aayuno, hindi tayo nag-aaral, subhanallah. Narapat na ito ay gagawin natin. Ito ay pagsamba, ito ay para kay Allah. Hindi natin alam kung ito ay tatanggapin ng Allah.
Dahil hindi natin ginagawa ang tamang pamamaraan nito. Kaya narapat lamang na kapag tayo ay gagawa ng anumang gawain, ay narapat na ito ay gawin natin ng tama. Ito ay gawin natin na ayon sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganoon din na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay gumagawa ng pagsamba, ay ito ay sinisikap niya na gawin niya ito ng palagian. Pananatili ng pagsamba na ito. Kaya nga sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam nung tanungin siya kung ano ang pinakamainam na gawain, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, adwamuhu wa inqal. Adwamuhu wa inqal. Kahit na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na gawain ay yung palagian nating ginagawa kahit ito ay maiksi lamang, kahit ito ay hindi marami. So yung halimbawa, pagsasala ng witr, magsala tayo ng dalawang rak'a na witr, dalawa sala, pagkatapos isang rak'a na witr, 3 rak'a na witr. Kung yan ay palagian nating ginagawa, napakalaking gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaysa naman sa tayo ay magsala ng sunnah sa buong gabi, pero bukas sa isa makalawa, hindi na natin ginagawa yun. Pero ang pagdarasal ng witr, 3 rak'a, 5 rak'a sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, kung ito ay ginagawa natin na palagian, yan po ang minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawain. Ganun din, sa ibang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Aisha, idza salla salatan ahabba ayyudawima. Kapag ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa siya ng sala, ay gusto niya na ito ay palagian niyang ginagawa. Wa kana idza ghalabahu nawm aw waj'un an qiyamil layli salla min an-nahari 12 rak'a. At kapag ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa kanya ang antok, siya ay inaantok at napagod siya ay nagpapahinga, siya ay natutulog, at pagkatapos sa umaga ay nagsasagawa muli siya ng maraming pagdarasal. Ganun din ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay palagi niya ginagawa ang pagsasala sa gabi. Hindi ibig sabihin na ito ay sunnah. Pero ito ay tinatawag na napakainam na sala. Pagkatapos ng sala na obligado, dahil ang pagdarasal sa gabi, yung qiyamul layl, ay ito yung sala na ginagawa natin sa oras na ang karamihan sa mga tao ay sila ay natutulog. Ito man ay maaaring hindi natin kayang pang-araw-araw, pero tayo ay minsan ay subukan natin na isagawa ito na tayo ay magsala sa gabi. Yan ay isa sa mga sunnah na ginagawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din ang pag-aayuno ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nag-aayuno sa Lunes at Huwebes. Dahil ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tu'radul a'malu yawm al-ithnin wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na itinataas ang mga gawain natin sa araw ng Lunes at sa araw ng Huwebes. At dahil dito ay gusto ko na itaas ang aking gawain na ako ay nag-aayuno. Kaya ang tunay na sunnah ay ang pagdarasal sa araw ng Lunes at araw ng Huwebes, at hindi yung tinatawag na ito ay ginagawa ito ng ibang mga gumagawa ng bid'ah, na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam daw ay nag-aayuno sa araw ng Lunes dahil ito ay araw ng kanyang kapanganakan. So ito po ay totoong hadith, pero hindi po ito nangangahulugan na tayo ay magdiriwang, tayo ay bibili ng mga cake para sa kaarawan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na siya ay nag-aayuno sa araw ng Lunes dahil ito ay araw ng kanyang kapanganakan, at ito rin ay araw na itinataas ang mga gawain, kaya siya ay nag-aayuno sa araw ng Lunes at sa araw ng Huwebes. Yan po ay sa hadith ni Tirmidhi. Kaya ang sunnah, kung mahal natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay gawin natin ang kanyang sunnah, ang pag-aayuno sa araw ng Lunes at araw ng Huwebes. Yan ay isa sa mga kaugalian ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganoon din sa pag-aayuno sa 3 araw sa kada buwan ng Hijri. Yan ay isa rin sa mga sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganoon din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay palagi siyang nag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang dila ay nasanay na sa pag-alaala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya makikita natin na tinuruan tayo ng dhikr sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay natapos na magsala, kapag tayo ay nagising mula sa pagkakatulog, kapag tayo ay matutulog, kapag tayo ay kakain, kapag tayo, lahat ng halos buhay ng isang Muslim ay pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ang buhay
na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nararapat na ito ay sa buhay natin. Ito po ay nararapat sa isang mananampalataya na alam niya itong mga ganitong mga bagay. Pag tayo ay kakain, bismillah. Kapag tayo ay papasok sa bahay, bismillah. Kapag tayo ay magsusuot ng damit, kapag tayo ay matutulog, ano yung mga dhikr doon? Kapag tayo ay nagising sa umaga, ano yung mga dhikr doon? Dapat ito ay sinasabuhay ng isang mananampalataya dahil ito ay sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nabanggit sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi, kanang Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyan. Tunay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay inaalala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Yan ang buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pag-alala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang kahalintulad ng isang tao nag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang hindi pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng isang buhay, isang tao na patay at isang tao na buhay. So, ganun po kahalaga ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, na palaging ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpaparami ng dua o yung panalangin. Kaya nga palagi niya kasama sa mga panalangin niya yung Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ikaw na may hawak ng aking puso, ay panatilihin mo ang aking puso sa iyong relihiyon. Tayo bilang isang mananampalataya, hindi natin alam ang ating pamumuhay, kaya palagi tayong manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, nakasama sa kanyang mga panalangin, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah, na Panginoon namin, ay ibigay mo sa amin ang kabutihan dito sa mundo at sa kabilang buhay at iligtas mo kami sa parusa sa impyerno. So yung panalangin po sa atin, panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napaka mahalaga na dapat nating isabuhay dahil nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang hindi manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagagalit sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din yung tinatawag na palaging panalangin, yung palaging pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinatawad na ang kanyang mga kasalanan, ngunit siya ay sa isang mga pagtitipon ay nag-alaala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minsan ay 70 beses at minsan ay 100 beses na nagbabalik loob, humihingi ng tawad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo sa ating pamumuhay, alam ba natin na tinanggap ang ating pagsamba? Yan ang una na dapat nating malaman. Pangalawa, tayo ba ay hindi nakakagawa ng kasalanan? Sa ating pamumuhay makikita natin. Makikipag-usap tayo sa ating mga kaibigan, ang karamihan ay tayo ay nanlilibag, tayo ay naninirang puri. Subhanallah, patawarin tayo ni Allah. Ganun din, tayo ay nakakapagsalita ng masama sa ating kapwa. Ganun din yung tinatawag na iba pang mga nagagawa nating kasalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam sa bagay na ito. Kaya narapat lamang na tayo ay palaging magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tunay na sino man ang tunay na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugot sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit na siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ganun pa rin ang kanyang pag-alaala, ganun pa rin ang kanyang paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat sa isang buhay ng isang Muslim, palagi siyang magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang puso ng isang tao, kapag siya ay gumagawa ng kasalanan, ito ay nagiging tuldok sa kanyang puso. At dahil sa pananatili nito na hindi siya nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng tubig na ito, na kapag nilagyan mo ng dumi, halimbawa ink na itim, ay lagyan mo ang lahat ng tubig na ito ay magiging itim. Magiging itim dahil sa tinatawag na kasalanan na hinalantulad ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na parang puso ng isang tao na dahil sa paggawa niya ng kasalanan at hindi siya nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay tunay na ang kanyang puso ay nagiging itim. Kaya hindi na siya nakakarinig at ayaw niya makarinig ng mga paalala sa kanya. Kaya pag pinayuhan mo ang taong ito sa kanyang ginagawang kasalanan, siya pa ang nagagalit. Siya pa ang may gana magalit at ayaw niya na makarinig ng mga paalala patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala.
So ito mga bagay na ito ay dapat na palagi nating alalahanin. Ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya dahil lahat po tayo ay nagkakamali. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya na sino man ang tunay na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay papalitan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga nagawang kasalanan ng kabutihan dahil gantimpala ito sa kanila dahil sila ay tunay na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang binanggit yung tinatawag na at-tawazun fil ibadah. Ibig sabihin ay yung pagtimbang sa pagsamba. Marami kasi yung tinatawag na gumagawa ng mga gawain na sobra. Isa po sa mga nabanggit sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang tao, tatlong lalaki na dumating sa bahay ng propeta sallallahu alaihi wasallam at tinanong nila ang pamumuhay ng propeta. At sinabi nila na hindi natin kaya ang ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang isa sa kanila ay nagsabi na hindi na ako kakain, ako ay magfa-fasting at magfa-fasting. Yung isa naman sa kanila, hindi ako magpapahinga, ako ay magsasala. At yung isa naman sa kanila ay sinabi niya na ako ay hindi na mag-aasawa, kundi gagawin ko lahat ay pagsamba. Narinig ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, "Amma wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum." Katotohanan na ako'y sumusumpa sa Allah na ako ang pinakamatakutin sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, lakinni asumu wa aftir. Ngunit ako ay nag-aayuno at ako ay kumakain. Nag-iftar. At ganun din na ako ay nagsasala sa gabi at ako din ay tinatawag na natutulog. So, ibig sabihin, narapat yung balanse sa klase ng anumang ginagawa natin na pagsamba ay narapat na ibalanse natin. At ganoon din na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa atazawwajun nisa. At ako rin ay nag-aasawa. Hindi ibig sabihin na ako'y sumasamba, ako'y nagdarasal, hindi ako mag-aasawa. Kaya narapat na ibalanse natin. Kaya sinabi niya, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Sino man ang hindi niya isabuhay ang sunna ko, ayaw niya sa sunna ko ay hindi kasama sa amin. Ganoon din sa isang hadith na sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam na inna li rabbika haqqun, katotohanan na ang iyong Panginoon ay may karapatan sa iyo. Wa li nafsika alayka haqqun, at ang iyong sarili ay may karapatan sa iyo. Wa li ahlika alayka haqqun, at ang pamilya mo ay may karapatan sa iyo. Fa'ati dhu haqqin haqqahu, at ibigay mo sa kanila ang kanilang karapatan. Kaya nga nararapat sa atin na anong karapatan sa atin ng ating tagapaglikha? Sambahin natin siya. Ano ang karapatan sa atin ng ating sarili? Magpahinga tayo kapag tayo ay napapagod. At ganun din na tinatawag na may karapatan sa iyo ang iyong pamilya, ang ating mga asawa, ang ating anak, ang ating mga magulang. May karapatan sila, ibigay natin sa kanila. At hindi maaari sa isang mananampalataya na doon na lang siya tumira sa masjid, wala siyang pakialam sa asawa niya, hindi siya gumagastos sa pamilya niya, wala siyang gastos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga magulang, hindi niya binibisita, ang kanilang mga pangangailangan, hindi nila binibigay. So, hindi po ganoon, kundi ibalansin natin. Yan ang turo sa atin ng Islam. Tayo ay sumamba kay Allah at ibigay natin ang karapatan ng ating mga pamilya. Karapatan ng ating sarili. Yan ay narapat na gawin ng isang mananampalataya na ibalansin niya ang pagsamba at ibalansin niya ang mga karapatan ng ibang mga tao sa kanya. At napakaganda po ng relihiyong Islam. Hindi ibig sabihin na tayo ay sumamba at sumamba. Hindi po, kundi pati ang gawin mo ang obligasyon mo sa iyong pamilya, ito ay pagsamba. Hindi lamang yung pagpunta mo sa masjid at pagdarasal mo, ayan ang tinatawag na pagsamba. Ang pagdalaw mo sa magulang mo at pagtulong mo sa kanila mga pangangailangan ay dakilang pagsamba sa Islam. Ganun din, ang ibigay mo ang karapatan ng iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang paggastos mo sa kanila ay dakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din sa kayong kapitbahay, ang mga karapatan nila. Subhanallah. Kaya narapat lamang na ito ay sa buhay natin. Ibalanse natin ang tinatawag na pagsamba sa ating pamumuhay. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Huwag mong kalimutan ang mga biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. May mga tayo dito sa mundo. Binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na walang pagkainggit, yung mabuting pagkainggit maliban sa dalawang mga tao sila. Ang una, binigyan ng kayamanan, ngunit ginugol nila para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At binigyan
ng tinatawag na kayamanan, yung binigyan ng kaalaman at binigyan ng kaalaman at binigyan ng kayamanan. Sila yung dapat kainggitan dahil sila yung mga tao na binigyan ng kayamanan, ginugol nila para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi po masama maging mayaman kung ito ay gagastusin mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli, ay ipinagbawal po ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang paggawa ng anumang gawaing bid'ah. Ano yung bid'ah? Ang bid'ah ay ito yung mga pagsamba na idinagdag sa relihiyong Islam. Pinag-ingat tayo ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay na ito. Hindi po ang tinatawag na bid'ah ay yung tinatawag na microphone, yung tinatawag na ilaw, o yung tinatawag na sadyada, o yung tinatawag na mga tiles sa masjid. Hindi po yan. Yan po ay mga gamit. Wala po tayong connection sa bagay na. Ang sinabi po sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na bid'ah ay yung bid'ah sa gawain na pagsamba. Okay? Sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na kaniyang sinabi na kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Lahat ng bid'ah ay pagkaligaw at lahat ng pagkaligaw ay sa impyerno. Kaya narapat na mag-ingat tayo sa ating ginagawang pagsamba at umiwas tayo sa mga gawaing bid'ah. At paano natin malalaman ang mga bid'ah? Ang mga bid'ah, unang-una, dapat makita natin na may dalil sa Quran na malinaw na ito ay dalil sa Quran na ginawa ng propeta, ito ay pagsamba. At ganoon din ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya ang bagay na ito. Pangatlo, ito ay ginawa ng mga sahaba, sinang-ayunan ng mga sahaba at yung tinatawag na nagkaisa ang mga sahaba sa bagay na ito. Yung mga sahaba, mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sila ang tunay na nakakaalam sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwarat. Sino man ang gumawa ng mga panibago sa relihiyong ito ay tunay na hindi tatanggapin sa kanya. Kaya mag-ingat tayo sa ating ginagawang mga pagsamba. Una, kapag gagawa ka ng pagsamba, dapat meron kang dalil mula sa Quran, mula sa hadith, o kaya ito ay sinang-ayunan at nagkaisa dito ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang relihiyong Islam ay kumpleto po. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Kumpleto po ang ating relihiyon, sinabi ng Allah. Ngayong araw, bago mamatay si propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kinumpleto ko sa inyo, sinabi ng Allah, ang inyong relihiyon at ang mga biyaya ko sa inyo at ginawa ko sa inyo na inyong relihiyon ay ang tinatawag na relihiyong Islam. At ito ay kumpleto na. At sinabi sa ibang mga hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na walang daan, walang bagay na ito ay magpapalapit sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa ito ay nasabi ko na sa inyo. At walang bagay na ito ay magpapalapit sa inyo sa impyerno maliban sa ito ay nasabi ko sa inyo at ito ay nagbigay ako sa inyo ng babala. Kaya ang relihiyong Islam ay kumpleto po. Wala na po tayong pwedeng ibago sa relihiyon. Halimbawa po sa usapin ng Maulidan Nabi. Ang Maulidan Nabi po, bakit sinasabi ng mga ulama na ito ay bid'ah? Dahil ito po ay hindi ginawa nung nabubuhay si propeta sallallahu alaihi wasallam. Ilang taong nabuhay si propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga dinadalil, yung mga katibayan sa Quran na sinasabi na dalil na ito daw ay pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa binaba niya ang mensahe kay propeta sallallahu alaihi wasallam, yung talata na pagpapasalamat, pagdakila sa pagdating ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibinaba po yan. Saan po ibinaba yan? Kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nandoon ang mga kasamahan, libong-libong mga kasamahan ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero bakit yung aya na ito na ibinaba ay hindi nila ginawan ng pagdiriwang ang karawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ibig sabihin ba si propeta hindi nila naintindihan ang aya na ito? Ibig sabihin ba ang mga sahaba hindi nila naintindihan ang aya na ito, ang kahulugan? Ngayon may darating na mga bago at sasabihin nila ang kahulugan yan ay pagsiselebrate, pagdiriwang ng karawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang propeta na binabasa kanya ang Quran, ang aya na yun. Ang mga sahaba na ibinabasa kanya ang Quran na yun, namumuhay sila kasama ng propeta at sila ang nakaintindi sa kung ano ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi nila naintindihan ang aya na yun. Yan ay napakalaking pagbibintang. Kasalanan yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din sa mga hadith na dinadalil natin ng propeta sallallahu alaihi wasallam tulad ng pag-aayuno niya.
Kung gusto mo mag-ayuno ka ng Lunes at Huwebes dahil yan ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero yung hadith na yan, nalaman ba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Siya ang nagsabi ng hadith na yan, ang mga sahaba ay nabubuhay sila kasama ng Propeta. Nung sabihin ng Propeta ang hadith na yan, hindi ba nila naintindihan ang kahulugan yan? Bakit ni isa sa mga sahaba walang nagdiriwang sa kaarawan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang kanyang mga asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, napakarami po. Wala po tayong pwedeng idalil dahil ang mga dalil nila sa Quran, sa hadith, ang tunay na nakaintindi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit hindi isinabuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Bakit hindi niya sinabihan ng mga sahaba? Bakit ang mga sahaba hindi ba nila naintindihan ang mga ayah at ang mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Yan ay napakalaking kasinungalingan. Bagkus ang tunay na nagmamahal at nakakaintindi sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at nagsasabuhay niyan ay ang mga sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kanilang ginugol ang lahat, ang kanilang buhay, ang kanilang kayamanan, ang lahat para sa relihiyong ito at para sa pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ni isa sa kanila ay walang nabanggit kahit mahinang hadith na sila ay nagdiriwang ng kaarawan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya yan po, mainam po na iwasan natin ang bagay na ito. Hindi po masama na basahin natin ang history, bagkus obligado po sa atin na pag-aralan natin ang buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Alalahanin natin ang buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At yan po ang pinakatama na gagawin natin ay isabuhay natin ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isabuhay natin ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ang tunay na pagmamahal kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya narapat po sa atin bilang isang mananampalataya na lahat ng gagawin nating pagsamba ay narapat na ito ay ikhlas. Gawin natin na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Walang inutos sa kanila maliban sa sila ay sumamba lamang ng malinis at taos-puso kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa ay yung tinatawag na mutaba'ah. Narapat na ito ay naaayon sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung sinasabi natin na pagmamahal kay Propeta o pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala pero hindi tayo sumusunod sa kanyang sunnah, yan ay paglabag. Bakit? Halimbawa, sa Salatul Fajr. Gusto nating paramihin ang Salatul Fajr. Gusto nating 4 na raka, 6 raka. Pwede bang gawin natin yun? Hindi po pwede dahil ang sunnah na ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay 2 raka na Fajr. Kaya kahit gusto natin, sabihin natin na para kay Allah, ito ay hindi para kay Allah. Dahil hindi mo sinunod ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa pamumuhay ng isang mananampalataya, narapat po na isabuhay natin ito, yung ikhlas at yung mutaba'ah, yung pagsabuhay natin sa ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dito po sa pag-aaral natin, inshallah, sisikapin po natin na makuha natin sa abot na makakaya natin yung pamamaraan ng pamumuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga kaugalian ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katangian ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil yan ang tunay na pagsunod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay isabuhay natin. At paano natin ito maisabuhay? Kailangan ito ay malaman natin. Kaya inshallah po, sisikapin natin na itong pag-aaral natin sa huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gagawin nating series at hindi lamang po tayo nakikinig kundi isabuhay po natin sa abot ng ating makakaya. Tayo po, lahat po tayo nagkakamali, lahat po tayo may pagkukulang. Hindi yung iba na sinasabi niya na, yan ay si Propeta Muhammad. Paano ko gagawin yan? Hindi po ganoon. Yan po ay katangian na gusto ni Iblis. Yung sumusuko tayo, yung nakasanayan natin na mali, ay sabihin natin, hindi natin kaya yan. Yung mali, kahit ang tao ay gumagawa, ginagawa naman ng mga tao yan. Wala problema dyan, hindi po yun. Kundi narapat na maging matatag tayo at gawin natin sa abot ng ating makakaya ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sana po nakapulo tayo ng aral sa araw na ito at sa mga meron pong mga katanungan, pwede po kayong mag-message sa akin ng diretso dahil maaring hindi ko mabasa minsan sa mga comment, pero sisikapin ko pong basahin yung mga comment inshallah. Pero kung may mga katanungan po kayo, para mabigyan po natin ng linaw ay pwede po kayong mag-message sa atin sa ating inbox. At kung hindi po natin alam, itanong po natin sa mas nakakaalam. Sana po ay gabayan tayo ni Allah at ganun din maging matatag tayo sa kanyang relihiyon at dagdagan pa ng Allah ang ating kaalaman at ito ay maisabuhay natin at maibahagi natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.